Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, sagutin ko lang po ang mga katanungan ng iba nating netizen, no? Kasi marami sa kanilang hindi nila alam, no? Ano ba ang mga kaso ni former Congressman Arnulfo Arniteves Jr.? Bakit po siya hinuli ng pamahalaan? So sasagutin natin yan sa video na ito. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam nyo guys, napaka-controversial ngayon ang nangyayari, no, sa ating bansa kasi na-deport at nandito na po, nakapiit na po sa piitan ng NBI si former Congressman Arnulfo Arniteves Jr. More than 2 years po siya nagtago, palipat-lipat ng bansa, may sighting sa kanya sa Korea, sa Japan, hanggang po naka-stay po siya ng matagal, more than 2 years doon sa Timor-Leste. Marami sa atin ang hindi alam kung ano talaga ang kanyang mga kaso. Bakit siya wanted dito sa Pilipinas? At bakit natagalan, no? Ano ba ang mga dahilan? Bakit natagalan siya ma-deport dito sa Pilipinas sa Timor-Leste, no? So punta muna tayo guys, no, sa mga kanyang mga kaso. Si dating kongresista Arnulfo Arniteves Jr. ay naharap sa mga seryosong kasong kriminal sa Pilipinas. Kabilang ang una, 13 counts of murder, 13 counts of frustrated murder, ikalawa, and ikatatlo, 4 counts of attempted murder. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan sa mga krimeng naganap mula 2019 hanggang 2023. Kabilang na ang pagpatay sa dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo at siyam pang iba noong March 4, 2023 sa Pamplona, Negros Occidental. During the time, nagbibigay po ng ayuda si Governor Ruel Digamo, and then may pumasok na mga armadong sundalo daw or pulis. Yun pala ang mga assassin, no? Pinaputukan sila at maraming namatay. Matapos ang insidente, lumabas ang pangalan ni Teves bilang umano'y mastermind sa pag-atake ayon sa mga suspect na naaresto. Millions yata ang binayaran, no? Dahil dito siya ay sinuspinde at kalaunan ay pinatalsik sa House of Representatives noong Agosto 16, 2023 dahil sa patuloy na pagliban or pag-absent, pag-abandonan ng tungkulin at hindi pag-angkop sa pag-ugali sa social media. Habang pinaghahanap sa Pilipinas, nagtungo si Teves sa Timor-Leste at humiling ng asylum. Gayunpaman, siya ay naaresto ng mga otoridad ng Timor-Leste noong Mayo 2025 dahil sa paglabag ng immigration laws at agad na deport pabalik sa Pilipinas. Ano ba ang deportation na inilabag ni dating Congressman Arniteves? Una guys, wala po siyang visa. Ikalawa, kansilado na po ang kanyang passport ng DFA. Yun po ang reason. Sa kanyang pagbabalik, siya ay isinalalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation or NBI at sa kasalukuyan nakakulong sa New Bilibid Prison. Ayon sa kanyang abogado, wala siyang natanggap na espesyal na pagtrato at pakikibahagi sa silda kasama ang ibang preso. Siya lang mag-isa sa kanyang silda. Ang kanyang kaso ay inaasahang harapin sa korte sa mga darating na buwan. Ito ay sinubaybayan, no? Isa sa pinakamalaking kaso sa political violence sa bansa ng nakaraang taon. So yun po guys, no, ang kanyang mga kaso at dahilan, no. Now, sagutin ko lang, no, bakit natagalan ma-deport sa dito sa Pilipinas from Timor-Leste. Una-una, nag-appeal siya at pinaligan siya, no, nag-support sa kanya ang korte doon sa Timor-Leste na hindi po siya pwede muna ma-deport. Kaula-una, humingi ng tulong ang mahal nating Pangulo, si Ferdinand Bongbong Marcos, sa presidente ng Timor-Leste na si President Horta. Yun po, nag-action po ang Timor-Leste at pinadeport nga, no, si former Congressman Arnulfo Teves pabalik dito sa Pilipinas. Yun lang po guys, sana po may natutunan po kayo sa ating video. Paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam!